Magandang umaga sa lahat. Ang pangumagang debosyon ngayong umaga ay makikita po sa Exodus 15. Ito ang pagtawid. Matapos ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula at ang kanilang pagdating sa Mara. Ang librong ito, ang kabanatang ito ay tungkol sa kanilang paglalakbay palabas sa Ehipto tungo sa bundok Sinai. At sa 2 buwan po na iyon, ay nakaranas sila ng maraming mga bagay. Sa libro ng Exodus ay mababasa ang mga pangyayaring iyon. Unang bagay na dapat nilang gawin ay ang tawirin ang dagat na pula. Pagkatapos ay naglakbay sila ng 3 pang araw at nakarating sa Mara. At sa kanilang pagdating doon ay 3 araw lamang iyon matapos ang kanilang pagtawid sa dagat na pula. At mababasa po natin iyon sa verse 22. Pinagayak ni Moises sa mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula tungo sa ilang ng Shur. 3 araw silang naglakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Naglakbay sila ng 3 araw. Mula sa Ehipto, sila ay umalis sa Sukot at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang pagtawid sa dagat na pula, at nabasa po natin iyon kahapon. Nabasa po natin kung paano ang Diyos ay mas nangunguna kaysa sa kalaban ng Israel. Ang Diyos ay laging nasa kanilang presensya. Ang presensya ng Diyos ay lagi nilang kasama at siyang nangunguna. At mula chapter 12 hanggang chapter 18, ang Diyos ang nakatingin sa kanila at siyang nangunguna sa kanila araw-araw. Ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula at sa kanilang pagkarating sa Shur ay 2 lamang po sa marami nilang mga karanasan.
Ang mga Israelita ay nagkampo sa Red Sea o sa Dagat na Pula. Maaari po natin imbitahan si Pastor Jason para sa demonstrasyon. Si Pastor Jason ang mga Israelita at ako kunwari ang Diyos at ako naroon na nangunguna sa kanila. At maaaring sa harapan ay naroon ang Dagat na Pula. At ito naman ang hukbo ng Paraon, si Nathaniel. Siya ang representasyon ng hukbo ni Faraon o ng Ehipto. Nang sila ay nakarating sa Dagat na Pula, nabasa po natin kung paano ang Diyos ay namagitan sa pagitan ng mga Israelita at ng hukbo ni Faraon. Siya ay kumilos sa kanilang kalagitnaan. Naroon ang haligi ng ulap at nagbigay siya ng liwanag sa panig ng mga Israelita habang kadiliman naman sa panig ng Ehipsyo. Nang magkaroon ng takot ang mga Israelita, sinabihan ni Moses ang mga Israelita na manatili at mapanatag dahil sasamahan at sasaklolohan sila ng Diyos. Dumaing si Moses sa Panginoon. Ang mga Israelita ay naglakad tungo sa palabas sa Ehipto at tumawid sa Dagat na Pula. Ang mga Israelitang ito ay ilang taon nang naging alipin ng Ehipto, ngunit sila ay tinulungan at sinakluluhan ng Diyos. Ngunit sa kanilang paglalakbay, dumating din sa pagkakataon na nawala ng pananampalataya ang mga Israelita dahil sa paghahabol ng mga Ehipsyo. Ngunit sa lahat ng iyon ay sinabihan sila ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya at na makita nila ang mas marami pang himala na gagawin ng Diyos.
Sa pagharap natin sa mga problema, tayo ay nasa harap ng dagat na pula ng ating buhay at hinahabol ng kalaban. Huwag po tayong magreklamo, huwag po tayong magbaktol. Sinasabi ng Diyos na huwag matakot. Sa paglakad natin sa kalooban ng Diyos, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mag-akala na walang daan palabas sa ating mga problema. Dapat po tayong maging malakas, maging matatag, at mapanatag sa tulong na ibibigay ng Diyos. Siya ang magiging responsable sa atin. Kahit gaano pa man po tayo habulin ng mga paraon ng ating buhay, ay magtatagumpay po tayo. Ang kamay ng Diyos at ang banal na galit ng Diyos ay naroon. Nakita naman natin kung paanong ang hukbo ni Faraon ay hindi na nakahabol pa sa mga Israelita. Matapos pumagitna sa pagitan ng mga Israelita at ng hukbo ng Faraon, ang Diyos ang muling nanguna sa mga Israelita. Ang buong hukbo ni Faraon ay nasira. Ang kanilang mga karwahe ay nasira. Napakaraming ginawa ng Diyos na kamangha-manghang mga bagay. Palakpakan po natin ng Diyos at ang banal na Espiritu. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ano po ang matututunan natin sa sitwasyong ito? Huwag po tayong matakot. At sa chapter 15, hindi kailangang may gawin ng mga Israelita upang magtagumpay. Ang mga kaaway nilang umaatake sa kanila, hindi kailangang magpagod sila. Dahil Diyos naman ang magtatanggol sa kanila. Ang hukbo ni Faraon ay ang tao ng mundo na patuloy na umaatake sa atin.
Ang hukbo ng Faraon ay kayang talunin ng Diyos. Ang hukbo ng Paraon, ang hukbo ng kadiliman, ay napagtagumpayan na ng Diyos. Ang kabanata ngayong umaga ay bibigyan po ng pamagat. Ang lahat ay dapat na umawit sa Diyos at hindi magreklamo. Sa unang bahagi, umawit at huwag magreklamo. Unang bahagi ay verse 1 to 21. At maaari po itong mahati sa verse 1 to 18, pagkatapos ay 19 to 21. Umawit sa Diyos. Umawit kay Yahweh dahil siya ang nagpagtagumpay, nagbigay katagumpayan sa mga Israelita. Sabi sa verse 1, itong inawit ni Moses mga Israelita, itong si Yahweh aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ang Diyos ang dakilang Diyos. Ang Diyos na nangusap kay Moses at nagsabi na ako ay ang ako. Sa English ay I am who I am. Umawit sa Diyos na makapangyarihan. Siya ang nagtagumpay sa mga kabayo at kawal ng kaaway. Sa pagliligtas ng Diyos, makikita po natin ang kanyang kapangyarihan at dapat natin siyang awitan. Ang Diyos ang ating kalakasan at paano po tayo makapagpapatuloy. Tayo ay kanyang tutulungan. Nakita natin sa mga Israelita ay hindi sila nahabol pa ng mga hukbo ni Faraon dahil naroon ang pagtulong ng Diyos. Sila din ay nilunod ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan
Ang Diyos ay isang mandirigma. Siya ang ating kalakasan. At dapat tayong umawit sa Kanya. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay dakila, makapangyarihan at siyang nakikipaglaban para sa atin. Dapat po tayong umawit sa Diyos. Ang ating Diyos ay dakila, dapat po natin siyang papurihan. Siya ang Diyos na laging pumapatnubay sa mga Israelita. At mula kay Abraham hanggang sa mga panahon na iyon ni Moses, maging sa panahon ni Jacob, ni Joseph, at sa atin po ngayon, tayo po ay patuloy na pinapangunahan ng Diyos. At sa bawat nating awit ay mayroong kasaysayang makikita doon. Mula 2001 hanggang ngayon, nakasama po natin ang Diyos at napakaraming mga bagay ang ating naranasan. Hindi lamang po tayo tutulungan ng tutulungan ng Diyos, bagkus ay sasaklolohan din mula sa pangaalipin ng Ehipto. Atin pong ideklara na ang Diyos ang mabuti, siya ang Diyos ni Isaac, Abraham at Jacob, at siya din po ang ating buhay na Diyos. Ang atin pong Diyos, ang ating kalakasan, ang siyang magliligtas sa atin. Ang Diyos, ang dakilang Diyos. Siya ang Diyos na nagpapanalo sa atin. Siya si Yahweh. Makikita po natin kung paanong tinalo ng Diyos ang hukbo ni Faraon upang ipanalo ang mga Israelita.
Mababasa po natin sa kabanatang ito ang mga awit ni Moses. Ang awit na inawit ni Moses at ng mga Israelita. Ang kanang kamay ng Diyos. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway sa matinding init ng iyong puot para silang dayaming tinutupok. Ang iyong kanang kamay ay makapangyarihan. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila at huhulihin, kayamanan nila ay aking sasamsamin, at sa tabak kong hawak sila ay lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila ay nangalunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ito ay awit din ng mga taong nagbabalik mula sa pagkakadakip. Ang mga kaaway ay nagpupuri sa mga Diyos-Diyosan, ngunit ang mga Israelita ay sumasamba sa tunay na Diyos. Walang katulad ang Diyos. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya, sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Ang Diyos ang dakilang Diyos. Siya ang pinakamataas sa lahat at wala nang mas dadakila pa kaysa sa Kanya. Tayo din po ay kabilang sa kadakilaan ng Diyos dahil tayo ay Kanyang mga likha. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging ulo sa lahat ng bagay. Ito po ang kadakilaan at ang kaluwalhatian ng Diyos.
Ang mga Israelita ay napahirapan at inailipin sa Ehipto, kung kaya naman sila ay tinulungan ng Diyos na lumabas sa Ehipto. At maliban sa pagkakaroon ng Paskwa, pagkakaroon ng pista ng tinapay, maliban sa pagsasakripisyo ng tupa, ang kanilang kaligtasan ay higit pa doon. Mula sa Ehipto, sila ay naglakbay ng 3 araw at nakarating sa ilang ng shore. Pagkatapos, sa kanilang paglalakbay ay nakarating sa Mara. At sa mga panahon na iyon ay patuloy sila sa pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. Ang pagkain nila ng tinapay na walang pampaalsa ay bagong simula para sa kanila. Iyon ay upang malisan nila ang mentalidad ng pagiging alipin. Hindi dapat nila hayaang tumubo ang mentalidad na ito. Kung kaya dapat nilang tanggalin ang bawat pampaalsa. Iyon ay bagong simula. Kaya sa kanilang bagong simula, dapat silang umawit at manalangin. Umawit at manalangin sa Diyos. Ang ating Diyos ay dakila, maaring tayo ay napakababa, ngunit binigyan tayo ng Diyos ng kanyang pagkakakilanlan at nasa atin na ang kanyang kalwalhatian. Tayo ay tinawag niya bilang kanyang maharlikang pari. Binigyan po tayo ng Diyos ng katayuan, ng pagkakakilanlan bilang kanyang anak. At atin pong pupurihin ng Diyos. At dapat po nating dalhin ang lahat ng nilikha ng Diyos upang purihin siya. Walang katulad ang Diyos. Tayo'y tinawag ng Diyos upang maging angat sa lahat. Sa aking pagbabahagi nito, ako ay natutuwa.
Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng kamangha-manghang mga bagay. Launch 2025, marami pa po tayong mararanasan na mga bagay. Kahapon lamang nang maglaro ako ng basketball, sinabi ni Simo, tingin ko hindi ka makakalaro ng basketball. Ngunit kinuha ko pa rin ang aking mga gamit, naghanda. Tinatawanan ako ng iba dahil nagpatuloy pa rin ako sa pagpunta kahit na umuulan na. At para bang hindi natitigil ang ulan, ngunit nanalangin ako. Kung ang dagat na pula nga ay nahati para sa mga Israelita, alam kong ang Diyos ay dakila at kaya niyang itigil ang ulan para sa akin. At pagdating nga ng hapon ay tumigil ang ulan. At nakapaglaro ako ng basketball. Bago kami umalis, nakita ko ang maraming mga payong at para bang napaka-imposible na talaga ang maglaro. Pagdating sa court ay basa ang court, ngunit pinunasan na lang namin para makapaglaro. At ang court na ginagamit nga namin ay tuyo. At nakapaglaro pa kami ng 3 oras. Ako ay tuwang-tuwa. At ako ay bumilib sa Diyos dahil siya ay tunay na makapangyarihan, tunay na dakila. Kahit ang maliit na bagay na iyon ay pinakinggan ng Diyos. Dinala ko ang aking mga gamit pagkatapos ay nanalangin. At ginawa nga ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos. At ngayon kailangan kong bilisan. Ang lahat po ng ito ay mga awit na sinulat ng Diyos. Makikita iyon ng mga bansa at sang Diyos ay madadakila. Sa ating paglalakad sa kalooban ng Diyos, makakaranas po tayo ng mga kamangha-manghang mga bagay. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo, at tumapos, ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman.
Tayo po ay umawit sa Diyos. Sunod na talata ay ang awit naman ni Miriam, ang kapatid ni Moses. Si Miriam ang nanguna sa lahat ng mga babae upang umawit sa Diyos. Ang lahat ay umawit sa Diyos. Verse 21, habang sila ay nagsasayaw, ganito ang inawit ni Yahweh, purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at ang nakasakay. Umawit sa Diyos. Huwag po tayong matakot. Sa ating paglalakbay, maaaring naroon ang iba't ibang mga pagsubok. Ngunit sa mga pagsubok na iyon ay huwag po tayong magreklamo. Bagkus ay dapat po nating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kapangyarihan. Sa 3 araw na paglalakbay ng mga Israelita, sila ay nagsimulang magreklamo kay Moses. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, itunuro naman sa kanyang isang putol na kahoy, kinuha ni Moses at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon.
Ang mga pangyayaring nababasa po natin dito ay bago pa makarating ang mga Israelita sa bundok Sinai. At ibinigay niya mga tuntunong ito upang sila ay magtagumpay sa kanilang paglalakbay. Mga kapatid, marami po tayong mapagdadaanan ng mga bagay sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ngunit naroon ang kanyang habag at biyaya. At paano po tayo tumugon sa habag at biyaya ng Diyos at sa kanyang mga salita? Paano po natin panghawakan ang mga iyon upang makarating sa pangako ng Diyos? 4 na bagay na napaka-importante sa verse 26. Kung ako, ginamit po dito ang shama, ang ibig sabihin ay makinig. Una, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyong matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyong alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Gawin ang tama at tuwid sa mata ng Diyos at hindi ayon sa ating kaisipan. Hindi po tayo ang gagawa ng sarili nating panghuhusga kung ano ang tama at mali. Ito ay isang napakaling problema na mayroon tayo. May mga pagkakataon na sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay ginagawa lamang po natin kung ano ang nais natin at hindi kung ano ang nais ng Diyos. Dapat po tayong makinig at dapat po nating maunawaan ang mga tuntunin ng Diyos at gawin ang mga iyon. Makinig ng mabuti. Mabilis po tayong makalimot kung kaya dapat po nating palawakin pa ang ating mga pandinig. Sa Ingles, ginamit po ang keep God's word o ang ibig sabihin po nito ay to guard o ang gwardyahan ng mga salita ng Diyos. Maging maingat na hindi po ito mawala sa atin. Makinig, gawin kung ano ang tama. Naniniwala ako ng pangumagang debosyon ng siyang tumutulong po sa atin. Tayo po ay dapat na umawit sa Kanya. Sa ating paglalakad sa kalooban ng Diyos, tayo po ay patuloy na aawit at patuloy na mabubuhay ayon sa Kanyang mga salita. Tayo po ay umawit sa Diyos.
Panginoong Jesus, salamat. Ikaw ay napakabuti sa amin. Dito ay sinasabi ng Diyos, sinasabi sa kanyang mga salita na siyang pinakadakila sa lahat. Maaring tayo po ay katulad ng mga Israelita na naging alipin sa iba't ibang Ehipto ng ating buhay. Ngunit ang Diyos ang siyang nagliligtas sa atin at nagbibigay ng katagumpayan sa atin. Atin pong purihin ang Diyos. He is my God and I'll praise Him. He is my God and I'll praise Him. Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos. Ang Diyos ay isang mandirigma. Siya ang lalaban at magtatanggol sa atin.
Panginoon, tanging Ikaw ang dakila at wala nang tutulad sa iyo. Mga kapatid, atin pong purihin ang Diyos dahil sa kanyang kamanghamanghang mga bagay na ginawa sa ating mga buhay. Atin po siyang papurihan. Tayo po ay umawit sa Kanya, tayo ay magpuri sa Kanya, tayo magbigay pasasalamat sa Kanya. Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay dakila at tapat. Panginoon, narito kami dumudulog sa iyong banal na trono. Bago ka pa man namin nakilala, O Diyos, ikaw na ang nagligtas sa amin. Ikaw na ang nagpalaya sa amin. At ngayon nga ay nakilala ka namin, O Diyos, upang higit pang maranasan ang iyong mga biyaya. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng iba't ibang mga handog upang mabigyan kang papurihan. Ibinahagi ni Pastor Joshua na hindi po dapat tayo nagrereklamo sa ating pagsunod sa Diyos. Gawin kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Dapat po tayong makinig. Sumunod ay sumunod. Atin pong ipanalangin ng bawat isa. Ang litratong ito ang lugar kung saan tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula. Ito ay kuha namin 2 taon nang nakakalipas nang magtungo kami sa Saudi Arabia. Doon kami nanalangin at naway tulungan din tayo ng Diyos. Ang mga taong nakatira doon, mayroon kaming 2 kasamang Pinoy. At sa aming pag-aaral ay yun nga ang lugar na yon. Sunod, ito naman ay kung saan ang dagat na pula
Ito din ay nasa bahagi ng dagat na pula. At dito sinabi ng Diyos na hindi dapat tayo magreklamo. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay pumasok sa diwa ng panalangin at ng Espiritu. Atin pong ilagay ang katotohanan sa ating mga puso. Nang makatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, ay muli niya itong isinara at doon nga nalunod ang Faraon at ang kanyang mga hukbo. Matapos ang 3 araw ng paglalakbay, sila ay nakarating sa ilang ng shore at wala silang nakitang tubig at nagsimula silang magreklamo. Ngunit dito sinasabi ng Biblia kung paanong naging matamis na tubig ang batis na Mara. Sa kanilang higit na paglalakbay, sila ay nakarating sa Elim. Sa ating paglakad sa kalooban ng Diyos, sa ating pong mga buhay, nakaranas din po tayo ng mga dagat na pula sa ating buhay. Mara, ang pagpapalit ng Diyos sa isang mapait na tubig upang maging matamis na tubig. Tayo po ay umawit sa Diyos. Sa ating paglalakbay tungo sa kalooban ng Diyos. Sa proseso ng pagganap ng kalooban ng Diyos, mayroon pong mga problema, may mga pagsubok. Pagdating sa mga kaibigan nating kaibigan, maaaring sa inyong pag-aasawa, sa mga kapatiran, maaaring problema sa pag-aasawa, problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa mga adiksyon. Ngunit ang lahat ng ito ay kayang lunurin ng Diyos. Tayo po ay tutulungan ng Diyos. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Panginoong Diyos, naway ilagay mo ang krus ni Jesucristo sa aming mga puso. Kung paanong naglagay din si Moses ng kahoy sa batis na may mapait na tubig, ito ay pangitain ng krus din ni Jesucristo na ilalagay sa aming buhay. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, ang buhay ng bawat isa ay magiging matamis. At ang mga bagay na dadaloy mula sa aming buhay ay tulad din ng isang matamis na tubig.
buhay na tubig ang siyang dadaloy mula sa amin. Sa kahit ano pa mang mga pagsubok na aming mapagdadaanan, ikaw pa rin o Diyos ang siyang maghahari. At sa kahit ano pa mang pagsubok na mayroon tayo, mapagtatagumpayan natin ito. Bawat mapait na tubig ay magiging matamis. Mga bagay na lalabas sa ating mga bibig ay tulad ng tubig na matamis na dadaloy sa atin. Panginoon, bigyan mo kami ng ganitong kadalisayan upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyo. Sa amin man pong pamilya, mga may special needs, naghihirap man kami, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa pag-atake ng mga kaaway, naway kaligayahan pa rin na nagmumula sa iyo ang manahan sa amin. Panginoon, samahan mo kami. Ang iyong malabay na pakpak ang siyang sasama namin. Mapagpala kayong lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.